Base po sa balita, mga kaistorya, sa pagkakaintindi ko aba ay gumanti ang Pilipinas sa China. Ang pinag-uusapan nating China ay dun po sa mainland China mismo. At may kaugnayan din po dyan, mga kaistorya, ito pong vessel ng China abay nagmistula pong naduwag sa PCG, hindi po nakapalag. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko po sa inyo ngayon, mga kaistorya. Pakishare po at pakilike, at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto po ninyo ang ganitong klase po ng content ay maaari po kayong mag-subscribe at pakipindutin na rin po ang notification bell. Ikaliligaya po yan ng inyo pong kaistorya. Magsimula po tayo. Palakin ko po ang ating mga references para mabasa din po naman ninyo. Unahin ko muna po itong magandang balita na ito. Ang sabi po dito, mga kaistorya, National Security Council, DepEd discussing inclusion of West Philippine Sea issues in curriculum. Alam nyo, mga kaistorya, ako dito sa title pa lang, ako po ay pabor na dito. Bago po ako magtanong sa inyo tungkol dito, ay babasahin ko muna. Ano po? Ang sabi po dito, the National Security Council is now in talks with the Department of Education for possible inclusion of the West Philippine Sea issues in the academic curriculum. Ang ibig sabihin po ay nag-uusap na ang National Security Council at ang DepEd sa posible pong pag-include o isasama ang issue po ng West Philippine Sea sa mga itinuturo po sa paaralan na para naman malaman ng mga Pilipinong estudyante. Ngayon, kung bakit ko ito nasabing pabor ako. Kasi po, mga ka-istor, alam sa China, yung kanila pong 10 dash line, yan po ay literal na kanila pong itinuturo sa mga mag-aaral. Sinasabi nila na yan ay kanila, na yan ay kanilang sakop hanggang dyan sa may West Philippine Sea. Ganyan po nila bini-brainwash ang mga mag-aaral sa kanila. Kahit alam nila na yung kanilang claim dyan ay illegal sa international law, ay bakit naman hindi natin gawin kung ganun? Total naman yung atin po ay legal, nakasang-ayon sa United Nations, nakasang-ayon sa UNCLOS, at tayo po, mga kaistorya, ay suportado ng mga bansa dyan sa buong mundo. Ngayon, kayo po ba'y pabor o hindi? Basahin ko ulit, mga kaistorya. Habang ako'y nagbabasa, comment po kayo dyan. The National Security Council, represented by Jonathan Malaya, is currently in talks with the Department of Education as to how we can be able to include the West Philippine Sea issues in our curriculum. Commodore J. Tariela, kinumpirma po ni Commodore J. Tariela yan, mga kaistorya, Ako ay pabor po dyan, ituloy po ninyo yan. Even at a young age, they would know that the West Philippine Sea is and why it matters to the next generation. Alam nyo, napakahalaga nito. Itong sinabi na ito ni Commodore J. Tariela, dapat lang habang bata pa, maitanim na sa kanilang isipan ng West Philippine Sea ay legal. May legal tayong karapatan dyan. Yan ay exclusive economic zone natin. Sa ganyang paraan kasi, mga kaistorya, pagdating ng takdang oras na sila ay nasa hustong gulang na, hindi na sila mabubula ng mga kapwa natin Pinoy at ng mga atake ng impluensya ng ibang bansa na kagaya ng China na nagpapakalat ng disinformation at fake news, sumusuporta pabor sa China. Naalala ko lang. Itong issue po, hindi lang sa West Philippine Sea, kundi sa buong South China Sea. Liwanagin natin hindi porke tinawag na yan ay South China Sea, yan po ay pag-aari niya ng China. Mali yun. Bakit ang Indian Ocean sa tapat ng India ay tinatawag din na Indian Ocean, pero hindi po yung pag-aari. Yung buong Indian Ocean na yun ay hindi pag-aari ng China. May tanga kasi na may pinag-aralan din naman. Sa tingin ko, ako ayaw kong magbanggit ng pangalan. Pero kilalang kilala ko kung sino ang may-ari ng Facebook page
na yan, maka-China talaga, totoong maka-China. Ang sabi, porque binanggit ni PBBM yung terminong South China Sea, sinabi niya sa kanyang post, talagang binubula ang mga Pilipino. O kita ninyo, kahit yung iniidolo ninyo, South China Sea, ang tawag dyan, ang ipino-project nila, porque itinawag na South China Sea, ay pag-aari na yan ng China. Nagkakamali. Binubula. Alam niyo mga kaistro, huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga ganyan. Hindi ibig sabihin, pag-aari ng China yan. Isipin niyo, ilang bansa ang agrabyado ng China dyan. Mula dyan sa Taiwan, mula dyan sa may bandang Japan, hanggang dito sa may Malaysia, hanggang Pilipinas, hanggang Vietnam. Isipin niyo ilang exclusive economic zone ang sinakop ng China. Alam niyo, pag kayo nagpabula sa mga yan, naku, kawawa ang Pilipinas. Kinabukasan yan ng sambayan ng Pilipino, ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Hindi lang po yan mga ka-istorya, sovereign rights ang pinag-uusapan. Hindi lang po yan kayamanan, kundi simpleng kabuhayan ng mga Pilipino, mga mangingista. Ay, mayaman pang deposito dyan ng likas na yaman ng langis at gas. Papalo na lang. Kung yan ay makuha ng China, hindi Pilipinas ang makikinabang. Kawawang-kawawa tayo. Itong mga, ewan ko dito sa mga pro-China, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ang ipinaglalaban nila kapakanan ng China, samantalang sila naman ay Pilipino. Ewan ko ba sa kanila? Kaya tama itong hakbang na ito ng gobyerno po natin, mga kaistorya. Tuloy pa po tayo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. DFA confirms arrest of 3 Filipinos in China. Says legal aid continues. Babasahin ko na Natawa na ako. Teka lang The Department of Foreign Affairs on Friday said it has been formally informed of the allegation against the 3 Filipinos arrested in Beijing for suspected espionage. Gumanti na ang Pilipinas sa China. Kung totoo man na may naaresto na 3 Pilipino sa China dahil sa aligasyon na sila ay nag-i-espiya doon, ibig bang sabihin, nagpadala na doon ang gobyerno natin ng espiya? Matabang talaga kung ganun. Ang administrasyon, ang presidente po natin, mga ka-istor. Pero dalawang bagay kasi yan aabot na sa humigit kumulang 14 o 15 o mas higit pa ang mga hinihinalang espiya ng China na nahuli dito sa Pilipinas. Nag-i-spy sa mga military facilities natin. Oo, dami. Kailan nga lamang, noong nakaraang araw lamang mayroon na namang nahuli. Nung isang araw, kung di ako nagkakamali. Maaaring ito, mga kaistorya, ay paraan ng China. Unang dahilan, maaaring paraan ito ng China para sila po ay makaiwas, makatanggi doon po sa issue ng pag-iispiya nila dito sa Pilipinas dahil sa mga espiya nila na nahuli. O kaya naman, at mas gusto ko itong posibilidad na ito, pangalawa, totoong nagpadala ng spy ang gobyerno natin sa China. Kung totoo yun, mas maganda yun, mga kaistorya, no? Okay, tuloy po natin, Ay kayo po, saan kayo mas papabor na posibilidad? In a statement, the DFA said that the 3 Filipinos are currently detained in China and are receiving legal assistance from the Philippine government. Hindi naman talaga pababayaan ng gobyerno natin yan. Protecting the rights and interests of the said Filipinos remain the prime priority for the Philippine government. The Philippine Consulate General in Guangzhou is providing all necessary assistance, including appropriate legal support for the said Filipinos. The DFA, meanwhile, urged the Chinese government to ensure that the allegation against the 3 are tried with due process and with full respect to the rights of the said Filipinos in accordance with domestic law and the Philippines-China consular government. May napansin ba kayo sa mga teksto nitong binabalita na ito ng Philippine News Agency? Ito po ay kontrolado ng gobyerno natin ang website po na ito May napansin kayo? Sige nga, comment nga kayo, mga kaistorya. Ito na,
Yung itinatanong ko sa inyo, babanggitin ko. Ang napansin ko po dito, hindi po o wala pong anumang salita dito na itinanggi ng gobyerno natin na ito ay hindi totoo. Pero hindi rin po nila kinumpirma. Pagka ganyan kasi mga ka-store, may termino dyan, nalimutan ko lang yung termino. Pagka ganyan, mukha nga totoo. Kasi hindi nila itinanggi. Mas maganda yun. Mas gusto ko yun. Tumatapang. Tumatapang ang Pilipinas. China, research, ship crew, tells PCG, fishing in Indian Ocean. Nagpadala ang China kasi ng research vessel sa karagatan natin, no? Di pinuntahan sila ng Philippine Coast Guard, no? Hindi palalampasin ng gobyerno natin. Pinuntahan talaga, sinita sila. Ang sabi, the Chinese research vessel Songhang, which is suspected of gathering intelligence data in Philippine waters, kita ninyo? Siyempre, ano namang gagawin yan dyan? Magagatag talaga yan, iipon talaga yan ng intelligence data. Told the crew of a Philippine Coast Guard ship sent to challenge it that it was going fishing in the Indian Ocean. Kumbaga, ang dahilan nila, alibay nila, naalarma, no? Mukhang naalarma ang Chinese vessel na ito. Ang dahilan po nila, mga ka-istorya, kumbaga, dadaan lang sila sa karagatan ng Pilipinas, papunta sila ng Indian Ocean at mangingisda sila doon. Style nila. Pagbubulahin pa tayo, mga ka-istorya, no? Okay, dagdag na balita. Ang sabi, Escudero backs a US fighter jet deal, say national defense a priority. So, totoo nga. Yan po yung F-16 fighter jets na pinayagan na ng Amerika na bibilhin ng Pilipinas sa kanila. Oo, multi-role fighter jets yan. 20. May mga maka-China na naman na nag-comment eh. Alam nyo, ang China, ayaw nilang tinitira, ang mga maka-China, ayaw nilang tinitira ko po ang China, nagagalit sila. Galit sila sa akin. At sa balita ko ito, sigurado magagalit na naman sila. Senate President Francis Escudero on Thursday defended the government's plan to acquire US-made F-16 fighter jets, saying it is necessary step to bolster national defense amid escalating security concerns. Alam niyo mga ka-istorya, talaga naman deterrence lang tayo eh. Defense lang po tayo. Nagpapalakas lang tayo at walang karapat. Alam niyo, umiiyak na naman ang China dyan. Pinapalagan na naman nila. Ayaw nga nilang lumakas ang Pilipinas. Ano naman pakialam ng China? Sabi ng gobyerno natin, wala silang karapatang makialam kung anong gustong gawin ng gobyerno natin sa loob ng bansa natin. Totoo naman. Di ba? Dagdag pang balita. Nagbanta eh. Si Senator Bato eh. Senator Bato. Nagbanta. Ay nako, ako'y napapabatanggit nyo. Ako'y Bicolano eh. Ang sabi dito, may banta si Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga tumulong sa pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Philippine Star ito. Mananagot umano raw kay US President Donald Trump ang mga tumulong sa pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay de la Rosa. Talaga ba? Hala? Siguro naman, it is the moral obligation of this committee also to share our findings of this committee to President Donald Trump para kung sino man ang may-ari nitong Gulfstream na ito na eroplano ay kung may mga ari-arian ito sa Amerika, i-covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. Kung sino man ang may-ari ng eroplano na yan, mananagot siya kay President Trump. Nag-speculate ka na naman, Senator Bato. Paano mo naman nasabing gagawin ni Trump yan? Sinasabi mo, hindi naman yan uto-uto. Hindi naman yan ing-ing si Donald Trump. Matalino yan. Successful businessman nga yan eh. At hindi lang basta successful businessman yan. Nagtagumpay na presidente ng Amerika. Paano naman mananagot? Fake news na naman, speculation lang po yan. Kumbaga,
ibinubunga nga lang ni Senator Bato yung gusto niyang mangyari. Present sa ano, iwan, nagtatago kasi wala pa nga eh. Binanggit ni Bato ang executive order na nilagdaan ni Trump noong February 25 kung saan papatawa ng parusa ang sinumang non-American person organization na direktang nakipag-ugnayan sa ICC para i-detain ng isang protected person. The term protected person, ang dating presidente ba is a protected person? Ganun ba? Kabilang sa mga itinuturing protected person ay US nationals, US military personnel at sinumang mamamayan ng US NATO ally at major na NATO ally. Asan dyan? Yung mga protected person na binabanggit, paano nabilang dyan ang former president of the Philippines? Wala naman binanggit. Senator Bato naman, pinubula mo yata sarili mo eh. Patalastas mga kaistorya sa mga naghahanap po ng dekalidad, mura na hollow blocks, talagang mura, kaya nga pinag-aagawan at matibay. Oo, nagkakaubusan ng hollow blocks dyan sa Siete Brillantes Diyan na po kayo bumili, screenshot lamang po ninyo. Sabihin lang ninyo na kayo ni-refer ni Juan Historiador, mura na ang hollow block, ay diskwento pa ang naghihintay sa inyo. Malaki ang makikipid po ninyo. Ang lokasyon po niyan mga kaistorya ay along Paitan Road, Project 4, Barangay Batonlapok, Butulan, Zambales. So sa mga taga dyan sa may bandang Butulan, sa Iba at sa Kabangkan, Zambales, order na po kayo. Mga nagkakaubusan dyan. Pinag-aagawan po ang hollow blocks dyan, mga kaistorya. Ang totoo, yung iba nga ang ginagawa nila, nagpe-pre-order na po sila. Binabayaran na nila yung kanilang o-orderin bago pa magawa. Kasi nga po, nag-aagawan, nagkakaubusan. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon kasama ang ating kuro-kuro, opinion, kritisismo at komentaryo. Salamat sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Higit tayong nagpapasalamat sa ating Panginoon. Siyempre, shoutout po sa inyong lahat ng mga sulit kaistorya natin. Sa buong mundo, mabuhay po kayong lahat. Salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta at salamat sa lagi ninyong pag-aabang, panunood, pakikinig, paglalike at pag-share sa mga contents ng inyong kaistorya. Sa mga bagong viewers po natin, kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase ng content ay maaari po kayo mag-subscribe. Pakipindutin na rin po ang notification bell. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.